Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of September. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Happy birthday, September, Libras. So, anyway, Libra, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Libra, if hindi kayo maka-resonate dito, please do check your other placement, your Sun, your Moon, your Rising. Your Venus sign daw, pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Libra, ano yung pwedeng mangyari this month of September? Love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So, titignan muna natin what is happening right now. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo ngayon? Alam kong nahihirapan ka na. So, alam niyang nahihirapan ka na. Tingnan natin. Your person situation. Nightlife, gamble, take a risk, Vegas. So, this doesn't have to be yung disco or anything. Might be yung ibig sabihin nito is like, might be yung person mo might having a third party situation. And, ikaw, kumbaga ayaw niya siguro umalis, ayaw niya siguro na bitawan mo siya, ayaw kanyang bitawan din. And, nasa point na may personality talaga siyang ganito. Pwedeng Aries, Libra. So, your heart's hidden secret. Your heart's hidden secret. Family. Oh, might be this is you are the wife here, Libra. Pwedeng buntis ka and nagsasama kayong dalawa. Pwedeng hindi man kayo kasal, would be live-in kayo, nagsasama kayo, buntis ka, and yung person mo is nagkakaroon ng third party. May mga ditong sitwasyon, kaya pala hindi nabibitawan yung isa't isa kasi may responsibility. Or magkakaroon ng responsibility. So, nagkakaroon ng third party dito. Titignan natin sa tarot cards what is really happening right now. Kasi sabi niya, alam kong nahihirapan ka na. So, yan, tagal nyo na, madami na kayo pinagdaanan ng person na to, Libra. So, I can see here na you wanted to walk away emotionally na talaga from this connection. Parang you wanted to cut off the cycle na, to have some changes in your life. Kaya lang, the problem is, ayaw ka nga bitawan ng person na to. Siguro dahil na din sa hindi naman siya sure about the third party, could be. So, hindi niya alam kung mapunta ba siya dito, papunta ba siya doon. So, ayaw niya sigurong bitawan ka dahil isa na din sa may pregnancy kasi dito, may fertility. O, magkakaanak kayong dalawa. Itong person na to, may cheating talaga dito. Pero willing pa din siya na mag-proceed sa'yo. Kumbaga, para sa kanya, siguro, yun yung explain niya sa'yo. Para sa kanya is, wala lang yun. Hindi niya siguro maiwasan na matukso talaga. May mga
lalaking ganun eh. Merong ganung talagang personality. May mga lalaki may ganung personality. In a way. And madami na kayong pinagdaanan dito. Let's see more. So, I can see here na napapagod ka na talaga. Napapagod ka ng magtiis, magselos, sa mga nangyayari sa inyo. Parang, you just really wanted to heal from this. Parang gusto mo na nga i-guard yung sarili mo sa taong ito. Ang problema lang kasi itong taong ito, hindi siya pumapayag talaga na umalis ka. Hindi siya pumapayag na mawala ka or something ganyan. Hindi ka na magparamdam or something. Kasi sa totoo lang dito sa part mo, nalulungkot ka talaga. Parang pinagsisihan mo kung bakit ka pa pumasok sa ganitong sitwasyon. Lalo na kung nabuntis ka pa. So, gusto mo na talaga mag-effort para sa sarili mo. Parang, siguro pinagsisihan mo bakit ngayon ko lang malaman to, bakit ngayon lang nangyari to. More on gusto mo na mag-focus sa yung life, sa yung freedom, sa goal mo sa buhay. And gusto mo na yung parang maging practical na hindi mo na lang siya sana mahal, parang ganun. Para kung pipigilan ka man niya, wala kang pakialam. So kaya lang nahihirapan ka kasi mahal mo siya. So and siya naman is every time nagrereklamo ka, every time gusto mo nang umalis, ayaw niya, hindi siya pumapayag kasi ayaw niya din yung umalis ka. Kasi parang sa kanya kasi, lalo na kung may anak kayong dalawa or magkakaanak kayong dalawa, syempre para sa kanya responsibility kanan niya. So kaya lang ang problema dito, hindi niya nababago yung sarili niya sa tukso. Natutukso talaga siya. Sabihin na natin na minsan wala na. Okay? Wala na, ganyan. Tapos, mga ilang buwan, natutukso na naman siya. Nagkakaroon na naman kayo ng issue. So, parang nakakapagod na in a way. So, ano ba yung nararamdaman ng person na to para sa'yo? Even siya, ramdam niya naman. Kaya nga sabi niya, alam kong napapagod ka na. Ramdam niya naman na gusto mo na talaga na ramdam niya na na-stress ka na. Lalo na may buntis talaga dito. Might be this is for the Libra signs na buntis. Okay? Kasi fertility, pregnancy, parenthood, family, and the Empress card is also a sign of pregnancy. So, and ramdam niya dito, baka nangyari na din to sa inyo. Or baka ito yung nangyayari sa inyo ngayon. Okay? Or baka some of you, baka bagong panganak. Or may anak. Okay? Anyway, ramdam niya naman na gusto mo na talaga na mag-move forward. Ramdam niya na gusto mo na talaga na maging single na lang, na wala na lang problema, ganyan. Kasi nai-stress ka niya. And yung feeling niya dito sa'yo, alam niya na nahihirapan ka, na naiipit na siya sa sitwasyon. Actually, siya mismo, alam niya napapagod ka na sa arguments, ganyan. So, ang problema sa kanya kasi gusto niya naman na magkaroon na ng peace etong situation. Maging peaceful na yung sitwasyon ninyo. Gusto niya na talaga na sabihin natin na mabuo yung pamilya ninyo. Gusto niya yon isang araw. Nag-iisip talaga siya dito na isang araw, hindi man siya sure kung kailan to. Parang isang araw maayos niya din ang lahat ng to. Kasi kung para sa kanya kasi, kung sakaling darating yung araw na magbabago na siya, ikaw yung pipiliin niya pa rin, Libra. So, parang ayaw niya siguro na mag-move on ka, na darating yung araw, hindi mo na siya tatanggapin pa. Mawawala na yung pagmamahal mo para sa kanya. Kaya, ayaw kanyang mawala. Ayaw niya yung maghiwalay kayong dalawa. Kasi baka isang araw mag-move on ka, hindi ka nababalik sa kanya. So, pero alam niya yung mga nangyayari dito. Parang ano lang siya, selfish in a way.
So, this could be, you might be dealing here with the what do you call this? Pisces, Cancer could be kasi na-mention ko or nasa isip ko. Could be an Aries as well. Or a Gemini. Okay, so, or also could be a Leo, Aquarius, Taurus. So, ano ba yung nararamdaman mo dito, Libra? Ano yung nararamdaman mo? Sa'yo dito napapa-challenge ka talaga sa sitwasyon na to. Sa totoo lang. Nahihirapan ka. Lalo na ganito yung situation mo. Sakaling buntis ka or something, nanay ka or what. Para sa'yo, you just really wanted na mabalik yung harmony. Yun lang naman yung gusto mong mangyari dito eh. Mabalik yung pagmamahalan, mabalik yung harmony na makapag-focus din siya sa inyo or sa'yo na he will going to take the leap of faith towards a new beginning with you. Kasi yung nararamdaman mo dito, parang challenging na talaga. Alam mo yung gusto mo mabalik yung pagmamahalan ninyo. And, kung hindi man mabalik, is mag-umpisa ulit, you know, marirealize niya yun. Kasi, parang nasa point ka na din dito na pagod ka na. Gusto mo na nga kung hindi man mangyari yun, mas better na lang sa'yo na maghilom na lang ako. I just really want to heal. And, na-stress na ako sa mga nangyari. Ang problema lang kasi dito, Libra, hindi mo din magawang umalis. Hindi dahil sa ayaw niya, but dahil sa mahal mo din siya. So, kaya hindi mo din talaga magawang umalis dito. So, let's see. You might also have a Capricorn in your chart, Libra. Okay, so, let's see. Ano yung pwedeng possible na mangyayari this month of September based sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, ano yung possible na gusto niyang sabihin sa'yo? O baka bumitaw ka na talaga dito, Libra, this September. Kasi sabi niya dito, hindi mo alam kung gaano kahirap ang bumitaw. Baka binitawan mo na to, naglakas loob ka na dito, kaya parang wala na lang din siya choice, kundi bumitaw na lang din talaga. Cleansing, meditation, clearing space, removing negativity. So, this is on your person, situation. So, dito niya siguro na-realize na talaga. Ayusin ko yung buhay ko. Because cleansing could also be yung cleaning up, diba? Cleansing, kine-cleanse, inaayos, binabago. So, tinatanggal nga yung mga negative energy. So, dito niya na-realize yun, yung worth mo talaga. Kasi, sa totoo lang din naman, kahit dito sa point na to, mga ilang times na hindi ka bumibitaw, nag-i-stay ka dahil sa gusto niya mangyari. Pero nung time na napagod ka na talaga, might be siguro bumitaw ka talaga dito. But this person did realize your worth. Realize na mali na pala talaga yung ginawa ko kay Libra. Kasi siguro nasanay lang din siya na pinapatawad mo siya. Nagbabago siya din, bumabalik pa rin siya sa ginagawa niya. So, this time around, parang na-realize niya talaga na hindi na talaga tama yung ginagawa ko. Lalo na kung lumayo na sa kanya yung anak niya. So, daydreaming, imagining, fantasize, or fantasy. So, might be, Libra, you might have a Pisces in your chart. Libra, I can see here you might be imagining about what it's supposed to be, family supposed to be,
What if kung hindi siya nagloko? What if kung inayos namin to? What if kung ganun yung nangyari? Sana yun na yung nangyari sa amin. Sana maayos pa kami ngayon. Sana ganun. What if kung hindi ako umalis? Ano kaya pwedeng mangyari? Mga ganung mga bagay. So, titignan natin. Wait lang. Di pa ako ready. Titignan natin kung ano yung pwedeng mangyari this month of September. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. Based sa sitwasyon na meron kayo. Ngayon. Okay. So, magsisisi. Parang magsisisi talaga yung person mo dito. Kasi, darating kasi yung araw, babalik talaga siya sa'yo. Pero, kumbaga siguro during those time, hindi siya agad-agad na bumalik dahil sa inaayos nga yung sarili niya. Kine-cleanse niya yung sarili niya, yung buhay niya. So, inaayos niya. So, nag-try siya ng best niya siguro na magbago talaga, na hindi na magtukso. Or mga ganung mga bagay kasi. Kaya hindi pa siya ganun na bumalik agad or nagparamdam agad or pinaglaban ka agad. So, on your part, na-stress ka. Parang madami ka ngang iniisip. So, may iniisip na babalik pa ba siya? Baka nagsama sila na ng babae or ano man yung mga inisip. Na-stress ka na dito. Pero naging brave ka talaga dito. Nagpakatatag ka. Naputulin talaga yung connection. Kasi naging ano na din sa'yo eh. Hindi ka na din sure talaga sa pwedeng mangyari. Napagod ka na talaga. Dumating ka na sa point na napunta ka na sa end of the line. And tama na. Parang ganun. So, ngayon itong person na to, babalik to siya in the future. Pagsisihan niya talaga yung mga nangyari dito. Kaya mag-e-effort talaga to siya na bumalik sa'yo. Mag-e-effort din to siya na tanggalin yung cheating sa buhay niya para makapag-offer siya sa'yo ng new beginning and commitment again. Alam mo, hindi madali to para sa kanya. Mahirap, mabigat, kasi may nasanay siyang mga ganon. Pero, mas parang, feeling ko, mas mahirap para sa kanya yung mawalay kayong dalawa ng anak mo sa kanya. Kasi mamimiss niya talaga kayo. Lalo na siguro yung bata. See? Child. So, parang mahal niya kasi kayo. So, nung time na medyo wala na, nagdesisyon ka na, doon niya na-realize yun. So, kaya babalik talaga siya. Inayos niya siguro yung buhay niya. Ginawa niya yung best niya para magbago. And bumalik siya para kunin kayo balik. So, might be this month of September or in the near future. So, ang makikita ko dito is nagpaka-brave ka talaga dito. I just really don't know, no. Nakita ko kasi parang nahirapan din siya na kunin kang balik. Hindi madali sa kanya yung kunin ka balik. So, pero hindi ko naman sasabihin dito na hindi mo na siya tinanggap or hindi mo na siya tatanggapin. Because in the future, there is a possibility na tatanggapin mo pa din siya. Pero, hindi nga ganun kadali. Kasi naglakas loob ka talaga dito. Nagpaka-brave ka talaga. Nagpaka-strong ka dito na I will not going to accept you. Siguro nakita mo lang talaga siguro yung effort niya. Nakita mo siguro yung pagbabago niya kaya tinanggap mo siya. And also, mahal mo naman siya. Yun nga yung nagpakaano ka. Hindi ka nga sure eh. Hindi ka sure kung kaya mo ba to. Pero kinaya mo. So, hindi din madali para sa kanya yung kunin ka balik. Same as before. So, baka may nag-advise sa'yo. O baka, kung hindi pa to nangyayari, ito na yung guidance sa'yo na hindi na basta-basta na maniwala o hindi basta-basta natanggapin. Kailangan maging strong and brave para makita niya talaga yung parang importance ninyo or mo sa buhay niya. So, Libra, you might also be dealing with, I can really see Pisces here, or you might have Pisces in your chart, or you might also have Aquarius in your chart. Or you might also be dealing with the same Libra, or might be this is you, Libra.
Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. And let's see kung ano yung message ng Spirit Guides sa iyo. It's a message from the Spirit Guides. Trust yourself more. Know that you are in the right place at the right time. Opportunities will present themselves to you when they are meant to. All in divine timing. Get excited about the future instead of fearing it. So parang lang din siya, 'di ba? Nag-resonate lang din siya sa reading niyo na trust yourself more. Know that you are in the right place. Dito, yung nag-decide ka na. At the right time. Opportunities will present themselves to you when they are meant to. All in divine timing. Get excited about the future again instead of fearing it. So, if it's really meant to be, you are really meant to be. If not, hindi talaga. So, that is my reading for you, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.